Hello. Ayan. Good morning po. Good morning. Ayan. Pwede ba yung mga nasa likod, medyo pwede ba magabante tayo dito ng konti? Okay po. Hello. Narinig pa niyo ako? Hello. Ayan, marami naman po tayong ventilador. Pwede ba mabuo tayo dito, yung mga buta-butake na ano po, okay? Sige po. Ayan. Bayaan po natin merong sa likod na lang po merong ano. Okay. Okay, good morning po. Good morning po muli. Good morning. Ayan. Okay, pati nga po yung katabi nyo. Sabi, masaya ako dahil narito ka. Ayan. Ayan. Masaya ba talaga? Okay, purihin po ang Panginoon. Salamat po. At, okay. So, mamaya po meron tayong gawain. So, salamat po sa mga magulang. Meron po mga magulang dito narito ngayon. Ano po, yung bago. Yung mga guardian po ng mga bata. So, welcome po kayo. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Ngayon po ay araw po ng pagsamba natin sa Panginoon. Salamat po sa Panginoon kasi po mayroong pagkakataon tayo na hello. Sige po, ako muna po magsasalita. Okay, ito po ang pagkakataon na tayo po ay nakapakinig ng salita ng Diyos. At minsan po ay nga po, hindi lang minsan, kundi may pagkakataon po na kailangan balik-balikan natin ang salita ng Diyos. Lalo sa panahon na to, marami po ang sabihin natin, parang kakalimutan natin. Siguro yun po ay bahagi natin mga tao. Kaya po ang gawain po ng pagsamba, hindi lang po pagsamba, kundi sabi nga nung iba, mag-research ka. So maglagay ka uli ng refuel ka uli. Ayan po. So magkaroon po tayo ng muling kalakasan, magkaroon ulit tayo ng kapanibagong lakas kasi po ang salita po ng Diyos talaga totoo po. Iyan po ang magiging buhay ng bawat isa sa atin. Sa bawat araw na ginawa ng Diyos, so salita po ng Diyos ang dapat ipamuhay natin. At ngayon po ang ating pong sinusundan lagi at ang mangyayari sa buong mundo sa kinabukasan, ang binabantayan po ng Christian community ay ang mga propesiya na nakasulat sa Biblia. Kaya mga kapatid, napakahalaga po yung tayo po ay laging nakatune sa Panginoon at sa kanyang mga salita. So ang pag-aaralan po natin ngayon ay about sa Hebreo. Po. Buksan po natin ang ating Biblia sa Hebreo, chapter 12, verse 14 to 16. Ayan po. Okay, purihin po ang Panginoon. Kasi po lagi po ang Diyos talaga ay mabuti. Kasi po sa bawat araw, maging ako na yung lingkod, kasi lahat naman po tayo ay tinuturuan ng Diyos. At sa mga baguhan po, ito po yung pagkakataon na muli ay tayo po ay bigyan ng makarinig po ng salita ng Diyos. Maaaring marami na po tayo naririnig tungkol sa Diyos, tayo naniniwala sa Diyos, sumasamba sa Diyos. Pero higit sa lahat po ay yun po, magkaroon tayo ng kahustuhan ng pagkaalam sa kanyang mga salita. Sapagkat dito po mabubuo ang lahat ng bagay para sa atin upang tayo maging malapit sa Diyos. So ang pagbasahin po natin ang ating Biblia sa Hebreo chapter 12, verse 14 to 17. Ito po ang sabi, sikapin ninyong makasundo ang lahat, sa ibang salin po yan, lahat ng tao, magpakabanal sapagkat hindi ninyo makikita ang Panginoon kung hindi kayo mamumuhay ng ganito. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayo magtanim ng sama ng loob na dahil dito'y napasasama ang iba. Pag-ingatan ninyo na huwag makiapid ang sinumang sa inyo o mapawalang halaga ang mga bagay na espiritual tulad ng ginawa ni Esau o ni Esau. Ipinagpalit niya sa pagkain ang kanyang karapatan bilang panganay
Alam ninyo ang nangyari pagkatapos hiningi niya sa kanyang ama ang naigawad sa kanya ang pagkapalang naukol sa panganay. Ngunit ito'y itinanggi sa kanya sapagkat hindi na niya mababago ang kanyang ginawa, anuman ang gawin niyang pakiusap at pagluha. So tayo po muna yumuko at tayo manalangin. Amang banal, maraming salamat po. Maraming salamat sa oras ito, sa panahong ito, O God, na binibigyan mo kayo ng pagkakataon na patuloy ang iyong salita ay mapagbulay-bulayan. Matulungan mo po kami, maging ako na yung lingkod. Tulungan mo po ako at bigyan ng karunungan, bigyan mo po ako ng maayos na kaisipan, maayos na puso at maayos na pananalita. At dalayan ko po, Ama, tulungan mo po kami na maunawaan po namin ang iyong salita, O Diyos, upang ang bawat isa sa amin ay makasunod ayon sa iyong layunin na kami maging banal. Maraming salamat, Ama, at patuloy pinupuri ka po namin. At sa lahat ang narito, O God, Lord, dalayan ko po sa darating pa, pagpapalain mo kami at maging ang mga gawain po namin mamaya. Sa iyo po namin ito isinusuko. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng pagkapalang ito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Muli nga po palakpakan natin ang Panginoon. Okay, so siguro po ay meron po tayong mga nagiging problema. Hindi lang problema ng isa lang yon. Lahat pagiti mga gawa po. Kasi pagdating po sa gawain ng pagpapakabanal o pagiging banal, ay mahirap po. Madalas ko nga pong marinig, minsan sa bata ko pa narinig yun ang nakakalungkot. Sabi niya, inaiyahan sa gawain ng Panginoon, sabi niya, baka lumakpas kami sa langit. Minsan sabi ko, bakit ang bata nasasabi yon? Siguro nga dahil nadidinig sa matanda. Di ba? Merong ganun, no? Tapos meron pa nasabi, baka masunog kami dyan. Di ba? Parang ewan ko po kung ano po ang dating po sa atin, pero madalas po, ako naging dialogue ko rin yan nung araw Kasi parang, baka lumagpas tayo sa langit, baka tayo masunog, baka tayo malusaw. Ano kaya ang ibig sabihin noon? Kasi sa akin noon pambubuli lang yun Para bang binubuli ko sila na kaiba'y banal, kaiba talaga, parang gano'n, no? Diba? So, pero po ang katotohanan, kung pag-aaral natin Biblia, napakahalaga pala yon. Napakahalaga, hindi lang pala, napakahalaga sa buhay ng isang Kristiyano na maunawaan niya ang kabanalan ay kailangan. Opo. Kaya po ito ay bigyan ko ng pamagat. Sabi nga po, continually live a holy life. Ayan po. Magpatuloy po tayo mamuhay sa pamumuhay may kabanalan. Ayan po. Sa buhay na banal. Ayan po. Sa kabanalan. Napakahalaga po yun. Kasi po ay sa panahon pong ito, marami ang tutok po ng mga isip ng tao. Minsan po ay marami po akong mga Kristiyano, matatagal na po, yung iba baguhan, dumarating po sa atin at maraming tanong. Siyempre, ang magiging sagot lang po natin ngayon, hindi naman lahat ng tanong nila ay masasagot natin, kundi madalas ko pong chinecheck sa kanila ay kamusta po yung ating pag-aaral ng salita ng Diyos, paano yung pagbubulay. Kasi po hindi naman po pwede lahat ng tanong ng tao ay masasagot natin. Tandaan natin, hindi tayo Diyos. Pero ayon po sa biyaya ng Diyos, sa ating napapag-aralan, maaaring naranasan sa biyaya ng Diyos, na pagkapala, nakakatulong tayo. Pero yung sasabihin po natin lahat ng bagay, maiayos natin, no, mahirap. Kaya nga po, kailangan lahat po tayo ay tumugon doon po sa layunin ng Diyos sa atin, yung magpakabanal. Kasi po, yung pagiging makabanal, magpapakabanal po, ito po ay layunin ng Diyos para po lagi tayong malapit sa Kanya. Ayan po. Kasi ang Diyos ay banal, di ba? Pero kung ikaw pinamumuhay sa kabanalan, siyempre malapit ka sa Diyos. At kung malapit ka sa Diyos, marami kang maririnig at marami kang matututuhan tungkol sa Diyos. Tama? Mahirap po, lalo po sa amin na tigapagturo, sa lahat ng tumatayo na tigapagturo, sa cell group man o sa pulpito man, kagaya ng ganito, napakahirap po sa amin talaga ang magturo sapagkat unang-una kaming hahatulan. Hindi lang ngayon, hindi lang po sa hinaharap, kundi maging sa ngayon. Maging pagbaba po namin sa pulpito, pagkatapos namin pagtuturo, malaki po ang aming pananagutan. Napapansin ko po yan sa marami nagtuturo.
Pagkatapos po ng pagtuturo, dumarating po ang maraming pagsubok. Kaya nga kung hindi po tayo ay handa at hindi po tayo ay nagkakaroon ng maayos na relasyon sa Panginoon o malapit na relasyon sa Panginoon, yun po ang kabanalan, ay mahirap po. Totoo po, kasi po ay tulad ng sinasabi ko dito, noon ay kung hindi man ako ipagtanggol ng tao, kung totoo po ako sa harapan ng Diyos, ipagtanggol ako ng Diyos. Kasi hindi naman natin makikita agad ang mangyayari sa ginawa natin eh. Sabi nga ng Biblia kasi may prinsipyo ang Biblia, kung ano tinanim mo, yan aanihin mo. Yan po. Kaya mahalaga po na maintindihan natin, napakahalaga ang pagsunod sa kalooban ng Diyos. Pero paano nga ba tayo magiging banal gayong tayo ay makasalanan? Kaya tulad nga po nung narinig natin ninyo sa kanina, maraming mga nagbubuli, naku baka pa tayo lumagpas sa langit niyan. Diba? So, sino ang gagawa nito para sa atin upang maging banal tayo tulad ng Diyos? Maraming mga tanong, di po ba? Tapos, ano ang dapat natin gawin para tayo manatili sa kabanalan? So, yun po ang nagiging problema natin. Kasi po, marami po ngayon ay talagang po totally nakatanggap ng maraming katuruan at minsan, di ba, nagkakaroon po tayo ng, yung sabi natin, na-inspire tayo, nagugustuhan natin. Bagamat, maganda po yun, wala namang masama. Ang nagiging problema lang po, ay nakakalimutan na natin ang Holy Spirit. Nakakalimutan natin ang kabanalan. Kasi po ay hindi po sa pagkakaroon ng head knowledge ang pagiging banal sa harapan ng Diyos. Kahit kabisado mo ang Bible, kahit na lahat ng bagay na usapin ay kaya mo sagutin o ipaliwanag dahil marunong ka sa salita ng Diyos, ay ikaw po'y banal na. Hindi po. Hindi po yon. At hindi naman po kailangan na maging marunong ka at tapos ka sa lahat ng profesyon o nag-doctorate ka o ikaw ay nag-master, nag-aral ka sa mataas na universidad para masabihin na ikaw ang pinakamataas na kaalaman sa salita ng Diyos. Hindi po. Sa dami po ng nakita ko at nabasa ko rin po sa libro, isa pong yung kinukwento ko po, yung po isang si Peter White ay isa po siyang high school level. Hindi po siya makapagtapos, dapat lipat-lipat po siya sila ng tirahan. Bakit po? Kasi po, bawat tirahan nila at siya nag-aaral ng high school, lagi siya nakikika-out, napapalis sa eskwelahan dahil sa sugal, inom at basagulo. Ayan po ang batang iyon. Dumating ang pagkakataon na siya po ay nasama sa isang nalipat sa isang lugar, Metodista po ang kanyang ina, at laging pinapanalangin ng kanyang anak. At nangyari po ay nagkaroon po ng youth camp ang church at pilit pong pinasama ng ina ang kanyang anak. At doon po nagsimula na nangusap ang Diyos. Alam po ba niyo, ang taong ito, ang batang ito, hindi siya tapos ang high school, pero batas po ng kanilang denomination o yung po kanyang church, hindi pwede ka maging pastor nang wala kang pinag-aralan. Hindi ka nakatapos ng Bible school. Pero siya po ay inordain at ginawang pastor at nga po, hindi dahil siya nakapag-aral, kundi dahil sa kapangyarihan ng Diyos na sumakanya. Sapagkat mula nung siya ay makarinig ng tunay na salita ng Diyos at mahipo siya ng banal na espiritu, na bago ang kanyang buhay at siya ay naging dakilang tagapangaral ng salita ng Diyos sa mga camp ng mga kabataan. Marami siyang naakay sa kasisayang po nung kanyang kapanahunan. Kaya mga kapatid, napakahalaga po na maintindihan po natin to. Continually live a holy life. Maraming pagpapalang pwedeng marating o maabot, makamtan. So yan po ay pangako ng Diyos about sa atin. Kaya lang bakit ganon? Ulitin ko po, lahat ng tanong natin, ang Diyos po ang makasasagot niyan. Kailangan mo lang, para ka makadinig, mamuhay ka na may kabanalan. Okay, ang sabi nga po dito, we become holy through faith in the Lord Jesus Christ. So ito po yung encouragement sa mga taga-Hebreo, sa aklatang Hebreo, sa lahat po ng mga manampalatayang kinakausap dito. Sa mga baguhan po, siguro mamaya po ay unti-unti po ipaliwanag sa atin ng banal na Espiritu ng Diyos. Yung tayo po ay magiging banal, ayan po, sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesukristo.
So lahat po ng nananalig sa ating Panginoong Jesucristo ay magiging banal. Gagawing banal ng Diyos. So paano ba yun, Pastor? Kasi po, pag tayo po ay nanampalataya sa Panginoong Hesus, meron pong ipagkakaloob sa atin. At hindi po yung kaalaman lang, hindi po yung salita na narinig mo na si Jesus kasi namatay sa krus. Hindi po. Ang mahalaga, maintindihan niyo bakit kailangan ipangaral na mabuting na maliwanag na si Kristo ay namatay sa krus para po tayo makalaya sa ating kasalanan sapagkat iyon po ang maging susi. Iyon po ang daan. Iyon po ang pasimula. Na kapag tayo po ay nanumbalik sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus Christ na namatay sa krus, na kinilala natin na tayo makasalanan, alam po ba niyo, pag tinanggap natin siya, papasok sa atin ang kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Holy Spirit at iyon ang ating Panginoon. Totoo po yun. Kaya, lahat po ng mananampalataya ng ating Panginoon ay maliligtas at magiging banal. Sabi nga po ng Roma, ayan po, simulan po natin sa Romans chapter 3. Romans chapter 3, verse 21 to 22. Sabi po dito, ngunit ngayon nahayag na kung paano ginawang matuwid ng Diyos ang tao, ito'y hindi sa pamamagitan ng kautusan, bagamat ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. At 22, ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya kay Jesucristo, walang pagkakaiba ang mga tao. Ayan po. So, ito po ang napakahalaga. Ano po? Yung pong malaman natin na tayo po ay ngayon naging matuwid. Sa ibang salin po yan, yung matuwid, yung banal o righteous. Pag sinabing righteous, gumagawa ng kabutihan, ang kahulugang puno na yung kabanalan o banal na gawain. So lahat po tayo ay ginawang matuwid sa harapan ng Diyos, pinawalang sala. At napakahalaga po na maintindihan natin yun kasi po lahat tayo, sabi nga sa 23, so lahat ay nagkasala at walang nakabot sa kalutan ng Diyos. So ang Biblia po ang napapatunay, lahat tayo ay makasalanan. Kaya mga kapatid, paano nga tayo maliligtas? Lahat pala tayo makasalanan, paano tayo magiging banal? Kaya nga ang hirap, di ba? Kahit naman naging born again ka, meron naman naging born again dito, tapos pagka nang tinanggap si Jesus Christ, by the way, yung halita pong born again, siguro, ay religion pala ninyo, born again. Hindi po. Yan po ay salita ni Jesus Christ sa aklat ng Juan, chapter 3. Sabi nga, except a man be born again, he cannot see or cannot enter the kingdom of God. Hindi tayo mapapabilang, makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi po tayo maboborn again. Ang born again po, paano ba yon? Kaya nga sabi doon sa verse 7, sabi nga ay sinasabi ko sa inyo, verily, verily, I said unto you, all must be born again. Lahat daw po, lahat ng tao ay kailangan pa nakamuli. So hindi po ito religion. Kundi ito po ay layunin ng Diyos. Kaya po naparito ang ating Panginoon. Sa pamamagitan ni Jesus Christ, na matay sa krus, tanggapin natin siya. At doon po tayo mapapanganak na muli. Dahil papasok sa atin ang kanyang kapangyarihan, ang presensya ng Holy Spirit. So yan po ang payak na proseso na dapat maintindihan natin. Napakahalaga po. Kaya nga po kung sa Bible nyo, meron pong mga doon sa likod ng Bible nyo, meron paano pamamaraan, paano makilala ang Diyos. Hindi ba? Sabi niya, dapat makilala mo, ikaw ay makasalanan, iniibig ka ng Diyos. So meron pong ganyan. Yan po ang pasimula. At kung hindi ka nagsimula dyan, mahirap po eh. Mahirap po magsabi na mamuhay ka sa kabanalan. Dahil hindi po natin kaya, dahil lahat tayo makasalanan. Lahat tayo malayo sa Diyos. So, sa pamagitan lang ni Jesus Christ, kaya nga ngayon, magkapasko na naman. Ang iniisip ng tao lagi, di ba, pagdating ng Pasko, puro blessing, di ba, puro material na bagay, puro yung kasiyahan. Hindi naman po masama iyon. Pero sana, sa tunay na Kristiyano po, ay talagang totoo yun. Huwag naman po tayo gumaya. Kasi nga po, sa mga hindi naman po talaga totally ay hindi pa nakakapag-Bible, alam po ba nyo, kailangan po natin si Kristo. Kasi po, sa panahon ngayon, marami po nakatutukan tao sa material na bagay nga po na nakulang lang ng handa o konti handa para po napakalungkot ng Pasko nila. Tama? Parang pag walang bagong damit, pag Pasko ay malungkot ang buhay.
Kapag ang mga anak ay wala pong maisuot na bago at ikukumpara ngayon sa iba, buti pa sila. Minsan napakalungkot ng buhay. Pero sa katotohanan, hindi naman po yun ang layo ng Diyos. Yung araw ng Kapaskuhan. Opo, ito'y pag-aalala na sa pag-ibig na gayon na lamang ng Diyos nang isinugo niya ang kanyang anak. Di po ba niyo, tingnan po niyo si Jesus Christ po ay kabilang po at kasama po na siya Diyos na namang lilikha. Wala pa ang tao, andyan na ang Panginoon, Jesus. Bagat pinakilala siya ay salita. Sa John chapter 1, di ba? Sa simula pa ay naroon ang salita at ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At sabi sa verse 14 ng John chapter 1, nagkatawang tao ang salita at siya'y namuhay sa piling natin. Sa piling namin, sa piling natin. Hanggang ngayon po mga kapatid, iyon po ang isang kapangyarihan na nasa atin ngayon bilang Kristiyano. Kaya maintindihan po natin na kapag tayo po ngayon ay tumanggap sa Panginoong Hesus, nanampalataya, matapos tayo magsisi ng ating kasalanan, alam po ba nyo, diyan po magsisimula ang isang buhay na banal at kabanalan. Bakit po? Kasi papasok sa iyo ang Holy Spirit. Sabihin nga po natin, Holy Spirit. Ang Holy Spirit po ay Diyos. Kaya mga kapatid, lagi po nating isipin yan. Kaya ako po, pag ako minsan po naiyak ako sa sarili ko, hindi po dahil sa maraming problema. Iniisip ko rin sarili ko eh. Kasi po, minsan, hindi ba, lalo po ngayon, ginagamit po kami, mga anak ko, nagmamadali nga si Jonathan, nagkaroon kami ng kaguluhan ngayon kasi nga po kailangan siya sa matimbo, walang tutugtog. Kaya nagmamadali si Jonathan po namin. At natutuwa ako kasi ang mga anak ko ay abala tuwing Sunday paglilingkod sa Diyos. Isa po yan sa akin na kinalulugod ko, hindi po yung yaman. Hindi po yung marami ng mayroong kotse, ang anak ko, hindi po. Para sa akin, ang kaligayahan ko ay hindi sila malayo sa Diyos. Alam ko kung mamatay man ako, ano man ang mangyari, hindi sila pabayaan ng Diyos. Sana po ganoon ang maging layunin natin sa ating buhay. Kasi yun ang layunin ng Diyos, tayo pagpalain. Malaki lang po ang pananagutan natin. Kasi po yung pagiging banal o yung tatawag na yung pagpapakabanal, sanctification. Yan po. Matapos na tayo tumanggap sa Panginoong Hesus, ginawa po tayong matuwid ng Diyos dahil pinawalang sala na po tayo sa ating mga kasalanan. So, kaya nga po ay iyon po ang totoo. At ngayon po, bilang pinatawad sa ating mga kasalanan, so iyon po yung papasok sa atin ng Holy Spirit at doon po magsisimula na tayo ay magkakaroon ng initial. So yung binhi, yun po yung binhi na nasa atin, ang Holy Spirit, ang banal na Espiritu. Anong gagawin ng Holy Spirit sa loob natin? Gagawin po tayong banal. Yun po ang gawain ng Holy Spirit. Kaya hindi po mahirap, kaya yung pinasabi nga ni Pastor Ben, biyaya ang Diyos sa pagbabago ng buhay. Wala tayong gagawin. Ang gagawin lang natin ay magpasailalim sa kapangyarihan ng Holy Spirit. Yung ating iniisip, yung ating puso, yung ating pangarap, yung ating buong buhay. Yun po. Ano man ang nararamdaman natin, hindi sa piling, hindi sa magandang sitwasyon, may pera ka o wala, dapat manampalataya ka sa Panginoon. Iyan po. Bagaman hindi lang po nangangahulugan eh. Pag ikaw na nampalataya, maghihirap ka o puro ka problema. Tandaan nyo, ang problema po at nakikita ko po, madalas ko sinasabi lalo sa matagal. Kaya paulit-ulit ang problema mo. Hindi po ako nahihiya. Sinasabi ko, hanggang di mo binabago ang attitude mo sa Panginoon, hindi ka magbabago. Kasi nakasulat sa Biblia po, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. At hindi niyo makikita ang Diyos. At tayo naging ganal dahil kay Jesus Christ. Kaya pagpahalagan mo yung ginawa ni Jesus sa krus. Minsan nakakalimutan na po natin yan. At kapag nakalimutan natin ang katotohanan ng salita ng Diyos, kinakalimutan natin ang Diyos sa Espiritu Santo. Kasi po ang gawain ng Holy Spirit ay panatiliin tayo sa salita ng Diyos. Sa pagpag-fellowship sa Diyos. Kaya nga kung tayo po ay namumuhay sa Espiritu, ang ibig sabihin, lagi po tayong itinutuwid ng Diyos. Opo, ako po madalas ako tinutuwid ng Diyos. Hindi ko po sinasabi ako'y perfecto. Walang taong perfecto.
Pero naging perfect tayo sa harapan ng Diyos dahil si Jesus Christ ang tinitingnan sa atin ng Diyos. At magiging malinis lang tayo. Pinaliwanag ko nga, paano tayo magiging malinis sa Diyos? Lagi tayo nagkakamali. Magiging malinis ka sa harap ng Diyos at magpapatuloy ka sa kalinisan, sanctification, kung aaminin mo. Sabi mo sa katabi mo, umaamin ka ba? Ano ba, Pastor, aaminin ko? O, ako po. Ako. Sabi nga sa inyo, madalas sinasabi dito, pag sumama ang loob ko, tinututukan ko ang sarili ko. Hindi marapat sa akin. Hindi po dahil sa pastor ako. Hindi po. Utos po yan sa atin eh. Never na mag-isip tayo o mag-judge tayo. Ano ba? Sabi nga, huwag kayong maging judgmental. Di ba? Meron panood natin yan. Pero realidad, yan po ang kahinaan natin. Madalas nakikita natin ang kamalian kaysa kabutihan. Tama? Marami akong kinakancel. Hindi ako mahal ng nanay ko. Bakit? Hindi ka pa pinagluluto ng nanay mo ng pagkain? Pinagluluto po. Hindi ka pa pinaglalaban ng nanay mo ng iyong damit? Pinaglalaba po. Ba't sinasabi mo hindi ka mahal? Kasi ang nakikita mo yung pagkakulang lang na mong makita sa nanay mo. Pero hindi mo nakikita yung paghihirap ng nanay mo para ka mabuhay. Siguro nga, hindi siya showy. Maliban na lang po kung pabayang magulang tayo. Maraming lumalapit sa akin. Sabi niya, lagi, kasi nakikita natin parang para sa atin lang sarili. Wala ba talagang ginawang mabuti ang asawa mo? Wala ba talagang mabuti? Talaga bang walang kwenta siya sa iyo? Ba't pa kayo nagsasama? Baga hindi ko sinabi po na maghiwalay siya. Kaya lang po, minsan po lalapit sa akin, gusto ko nang maglayo. Sabi niya, dito ko atin, doon siya matin. Para sabi ko, pambihira naman. Parang hahatiin niyo yung church. Dahil sa inyong mag-asawa. Atin daw siya sa ibang church. Iba. Paano yun? Opo. Meron mga ganun kaya nawawala po doon sa kabanalan eh. Nawawala na. Saka pinapaliwanag ko, mabuti ba yan sa harapan ng Diyos? Paano kayo pagpapalain ng Diyos? Opo. Kaya mga kapatid, sa mga baguhan po, so sorry po kung kayo po ay meron, pero ang totoo po, kapag tayo po ay tumanggap sa Panginoon, may binigyan na tayo ng Holy Spirit. Papasok yan. At pagka tumanggap ko ng Holy Spirit, di po nakasulat yan, sabi sa John chapter 1, verse 12, sa aklat ng Juan, sa ating pagtanggap at pagsampalataya kay Jesus Christ, ayan po, ay ang sino man sumampalataya at sabi nga ay tumanggap sa ating Panginoon sa Kanya, ay pinakalooban niya ng karapatan maging anak ng Diyos. Itinuturing na anak ng Diyos ang sino man sumampalataya sa Kanyang anak. Opo, yan po ang nakasulat sa Bible. Hindi ko po sinabi lang yon. Hindi ko po naisulat yan. Pero kung may Bible kayo, checkin nyo. Naging anak tayo ngayon ng Diyos. At bilang anak ngayon, nakatutok sa iyo ang Diyos. Kung kayo po, tayo pong mga magulang, kapag gumagawa ng masama ang ating anak, pinapalo natin. Namamalo po ba kayo? Ako namamalo eh. Madalas sinesermonan ko yung anak ko eh. At pinapapaalalahanan ko. Kasi maliliit pa yan, ewan ko naalala yan. Napuputol po yung aking sinturon. Yan po. Pinapalo ko po. Pero hindi ako namamalo yung galit. Isang palo lang po. Pag nag-away sila, hindi ko titingnan kung sino yung nakasala o sino simula. Pareha silang papaluin ko. Ganun po ako. Isang palo lang. Sa puwet. Tapos sabi ng si Remy, nakita mo yung pinalo mo, nagkalatay. Bayaan mo lang yan. Nakasulat sa Biblia yan. Hindi niya ikamamatay ang pamalo. Pero nga pati hindi ko po kayo sinususugan kasi bawal ngayon eh. Bawal. Hindi naman po ang bata po naman ay pwedeng sabihan lang. Maraming mga bata. Kaya lang po mga kapatid, maganda tayo po na mga magulang, tayo po na may mga edad na o kuya o ate, tayo po ay nagsimula sa salita ng Diyos, kay Jesus Christ. Sa gayon, tayo po ay magiging kagamit-gamit at maging daluyan ng kanyang pagpapala. Kasi po kung ano po pangangaral natin na ayon sa ating natutuhan at tinanggap sa Panginoon, iyon po ay may kapangyarihan. Dahil doon naaayon ang banal na Espiritu na tinanggap mo sa iyong puso. Pero kung ikaw po ay susuway, actually, madalas kong tinatanong yan, ano ba ang kasalanan? Akala natin kasalanan, hindi man ako nagnakaw, hindi ako pumatay, hindi ako nagsinungaling. So alam natin kasalanan yan. Pero ang tunay na kasalanan ng tao, bago nagkasala ng marami, pagsuway. Kaya nga po napakalaga po ang Biblia. Basahin natin. Kasi lahat ng nakasulat yan, mabuti. At lahat ng bagay dyan ay galing sa Diyos.
sa kibubuti natin. Kaya nga kung ikaw sumusuway, nakakasala ka. Hindi po yung, di ba na ako nagnakaw? Hindi, yun lang alam natin kasi nagnakaw, nakukulong, di ba? Yung pumatay, nakukulong, di ba? Hindi ka mapumatay, di ba? Medyo gumaganong ka lang, di ba? Nagkakaroon ka ng marites, nagkakaroon ka ng paninirang puri. Alam po ba yun sa Bible yan, kahit maliit na kasalanan, bilang mananampalataya, kasabi ng Colossus, magpahinuhod kayo, paumanhinan kayo. Yan ba? Di ba? Kung kayo may nanakit sa bautisa, magpatawaran kayo. Di ba? So, hindi nila sabi, sino ba may kasalanan? O yung may kasalanan, humingi ng tawad. Tapos, yung alang ginaganaw. Sabi nga, magpatawaran kayo. Sino man ang may kasalanan o hindi. Dahil kalooban ng Diyos na tayo maging banal, at dahil ng taong banal, ay hindi namumuhay sa pagsuway sa kasalanan. So, kaya nga po, napakahalaga yun. Romans chapter 1, verse 7, ang sabi po doon ay tinawag tayo para maging banal. So, yun po ay nakasulat sa Biblia, naka-address po yan sa atin, mga manampalataya. So, Roma ay book of theology, kung tawagin po ito ng mga ngaral. Yan po. Sa inyong lahat na nasa Roma, mga minamahal ng Diyos at tinawag upang maging banal. Sumainyo nawa ang pagkapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Kaya nga po, yun po ang pangako ng Diyos, kapayapaan. Bakit ang tagal natin ng Kristiyano, wala pa tayong kapayapaan? Laging may problema. Pag may problema, reactive. Ano ba to? Ano ba to? Bakit ganito? Bakit ganon? Ang daing tanong. Pero hindi na itanong sa sarili, ano ba nagawa ko? Ano ba ang klase ang buhay ko sa harapan ng Diyos? Mga kapatid, yun po ang tinuturo ng Biblia. Ang Biblia ay maging salamin ng ating buhay. Di ba sa Santiago chapter 1, di ba sinabi doon? Mamuhay kayo sa salita ng Diyos, di ba? So ito ibabasahin natin, sundin natin. Kasi ang taong nagbabasa, nakikinig, at hindi na magsasagawa ay parang taong umarap sa salamin. Di ba? So inahanti-ulot ang salita ng Diyos sa salamin ng buhay. Makikita natin dito kung tayo nagkamali. Kaya mga kapatid, anumang bagay na ibigay sa atin ng Diyos, maliban naman sa mga baguhan, kaya nga po, encourage ko po sa inyo, ay tayo po yung magbasa ng Biblia. Hindi po kamo tayo nagbasa ng Biblia, ay tayo po yung nakasama namin. Hindi po. O tayo po yung born again na. Ang pagiging born again ay personal decision. Personal decision ang gagawin mo. Maniniwala ka na si Jesus kasi namatay para sa aking kasalanan. Tatanggapin kita, O Diyos, patawarin mo ako. At tandaan nyo, kahit saan ka nando doon sa sulok ng mundo, nasa ilalim ka ng lupa nang tanggapin mo si Jesus Christ. At kung ngayon, tatanggapin mo siya mula ngayon. Ako, 1986, October 23, nung tanggapin ko si Jesus Christ, nakashort ako, nagsishare ng pastor namin sa bahay namin. Tanggapin mo si Jesus Christ, napakadali. Sabi ko, samantalang ang nakagisnan ko, sumasama ako sa nagpipinitensya, nagsisiyam, ang dami. Bakit gano'n? Napakadali. Parang hindi yata totoo yan. Pero ang kasunod po niya, naranasan ko siya. Iyon po ang patotoo ng banal na Espiritu. Nakaroon ako ng kapayapaan. Unti-unti na bago ang aking buhay. Hindi po biglaan. Marami ko naranasan. Dating ginagawa ko, nalayoon ko na po. Bisyo. Yung pag-iisip ng masama. Bagamat hindi po lahat ay smooth. For 30 years, o 36 o 37 yata po ako manampalataya. 1986 po ako na born again. So, tusin na lang po nyo. Hanggang ngayon po, tinuturoan ako ng Diyos. Hindi po nangangahulugan na tumayo ako dito. Alam ko na lahat. No. Wag po ganyan na maging pananaw natin. Because, kaya nga kung merong makita kayo, nakamalian, kung sino po, o leader, panalangin po nyo. Kasi yan po ang tungkulin natin, accountability ng bawat isa na tayo magbantayan. Amen? Pero malaki nga po, ulitin ko po. Pero una, siyempre, pag kami nagkamali, kaya nga po, maging katitisuran, ang laki ng pananagutan namin. Maging sa kasalukuyan hanggang sa darating na panahon kung hindi kami magsisisi. Tandaan nyo, mapapanumbalik lang po ang kalinisan natin kung tayo magsisisi. 1 John chapter 1, verse 9. Kung papahig na inyong mga labi, ang inyong mga kasalanan ng Diyos ay tapat at banal na kayo linisin sa inyong mga kasalanan at patatawarin. Kaya po napakahalaga po yun. Ito ang layunin ng Diyos para sa atin lahat. 1 Thessalonica chapter 4. Ayan, buksan po natin. Maganda yung nakasulat.
Kasi po, maraming gumugulo sa isip natin, pero balikan natin ang Bible. Pag natin, ay, yun ang tinuturo sa amin, ay, na ito pala Panginoon. Kasi nasusulat, nung tuksoin si Jesus Christ, dahil siya nagutom, Matthew chapter 4, di ba, tinukso siya for 40 days and 40 nights na siya nag-ayuno. Anong ginamit ng dyablo? Yung pangangailangan sa katawan. Di ba? Yung mga panglupa lamang, yung pride of life, lust of the flesh, lust of the eyes, yung nakikita, mga pangarap. Diyan po tayo binubulag ng demonyo, ng kaaway. Kasi hindi man tao kaaway natin eh. Ang kaaway natin kapangyarihan. Ang layunin po ng Diyos about sa atin 4 verse 1 Thessalonica chapter 4 verse 3. Ang sabi dito, kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Sa verse 7 po, talo natin. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Kaya mga kapatid po, napakahalaga po. Dito po, bagamat dito ay tinuro po sa unahan ay yung pong pag-aasawa, hindi po yung maging dahilan ng pag-aasawa ay dahil lang sa laman o pangangailangan ng laman. Hindi po, lahat ng mga gawain na itinuturo sa Biblia ay banal. Ang pag-aasawa ay pagiging banal. Banal po yan. Lahat po ng ginagawa natin. Kung susundin natin ang mga utos at layunin ng Diyos tungkol sa mga bagay na ito. Pero kung layunin lang natin ay maging masaya ako, maligaya ako, mahal kita dahil ang ganda mo. Paano kung naibago na siya? Di ba? Si Sister Elmi, nung lumiit pa siya ngayon, medyo dati matabayan eh. Pero nung siya ay dalaga, napakaliit po niya ng katawan, di ba? Hindi po. Kaya napakahalaga po na tayo po ay manatili sa presensya ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ito po yung katibayan na sinasabi ko kanina. Basahin po natin Tito chapter 3. Ito po. Iyon po yung Holy Spirit. Basahin ko po sa inyo. Chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo. Ayan po. Bawat manampalataya ay naligtas, pinawalang sala sa kanyang kasalanan, hindi dahil sa ating mabubuting gawa, hindi ito sa mga gawa natin, wala tayong gagawin, kundi isuko ang ating buong buhay, mabuti kang tao, masama kang tao, walang kinikilingan ng Diyos. Ang sabi nga, iniligtas tayo hindi sa ating mabuting gawa, hindi dahil sa ating mabuting gawa, dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na naghugas sa pamamagitan naghugas sa ating upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay. So, yung nga po, pasimula ng bagong buhay, yung seed, yun po yung Holy Spirit. At kaya nga po tayo mapapabilang sa taong banal. Bilang mo nyo, kasama mo ang Holy Spirit, tayo makasalanan. Kaya nga po, kung wala ang Holy Spirit sa iyo, hindi ka banal. At hindi ka sa Diyos. Yan po ang sabi ng Romans chapter 8 verse 9. Hindi po nakasulat yan. Kapag wala ang Espiritu ni Kristo sa isang tao, hindi siya kay Kristo. So hindi po ito isang pananakot o kundi po ito isang katotohanan na binibigay po na may pag-ibig ng Diyos. Dahil dumating po si Jesus Christ na mayroong pag-ibig. Hanggang sa ngayon po, walang tao o mananampalataya na kasala biglang namatay kaagad. Maliban na lang po sa kasaysayan ni Sapphira at Ananias. Ano po? Nagbibigay sila ng ng bukid, nagbenta ng bukid. Si Sapphira at Ananias. Naalala po ba niyo sa Gawa chapter 5? Di ba? Tapos ay pinagbila siguro 1 milyon, ang binigay lang kalahating milyon sa mga apostol. Sabi nga na Pedro, ito nga lang ba ang pinagbilan? O sa nagsinungaling sila. Alam niyo, nagsinungaling kayo hindi sa tao, hindi sa akin, sa Diyos, sa Holy Spirit. Kaya po namatay kagad si Sapphira at si Ananias. Di ba si Ananias unang namatay? Tapos si Sapphira, yung kanyang asawa, ganun din. Nagkaisa sila sa kasinungalingan. Kaya yung pagiging kabanalan po, kasama po dyan pagsunod at katapatan. Sabi nga po natin, katapatan. Opo. Yun po ang layon ng Diyos. Hindi po yung sinasabi lang, maging tapat po tayo. Kung tayo nagsasalita, maging tapat tayo. Hinundawan natin, maging tapat tayo. Maging tayo ng tawad, maging tapat ang paghingi natin ng tawad. Alam niyo, yun po ang sabi sa Kawikaan,
ang sabi po sa Bible, kung tapat ang ating pagsisisi, patatawarin tayo ng Diyos. Maging sa pagsisisi, kaya tayo nagsisi dahil nahuli lang tayo. Sabi nga, pag nahuli, magnanakaw. Sabi nga, sorry na po, hindi na po ako ulit. Nahuli ng pagnanakaw eh. Kung hindi nahuli, walang sorry. Ganun ba yun? So bilang Kristiyano po, tandaan natin, dahil kasama natin ng Holy Spirit, pag nagkasala tayo, may nakakita at wala, at may nararamdaman at wala, mamuhay ka sa katotohanan, hindi sa feeling. Pero tandaan po nyo, hindi po tayo namubuhay sa feeling, sa pakiramdam, sa emosyon. Namubuhay tayo ngayon sa salita ng Diyos. Yan po ang kabanalan. Hindi po yung, ayoko, parang hindi ako nanginginig doon sa pananambahan doon. Hindi ako mahipo ng Holy Spirit. Parang hindi yata ako masaya doon sa kantahan nila. Hello. Hindi po ganon. Ang kailangan lang po doon, magtiwala tayo sa Diyos. Manampalataya tayo, mangyayari po ang lahat ng bagay sa atin. Hindi naman po ngayon, pero darating po. Ito po ang kasunod sa verse 6. Masagana ay pinagkaloob ng Diyos. Tingnan po nyo, masagana ay pinagkaloob ng Diyos sa atin ng Espiritu Santo at sa pamagitan ng ating tagapagligtas, ayan po, binuo sa atin, ibinigay ang Holy Spirit, masagana sa pamagitan ni Jesus Christ na ating tagapagligtas. Ayan, si Yesu Cristo na ating tagapagligtas. Upang tayo'y gawing, sa ibang salin po, banal. Ayan po. Basahin niyo yung Bible niyo. Tayo ginawang banal. Dito po sa akin, upang tayo gawing matuwid sa pamamagitan ng kanyang kagandahan loob. At tayo maging tagapagmana sa inaasahan nating buhay na walang hanggan. Ang kagandahan loob na yun ay yung pong pagkamalasakit sa atin ng Panginoon. Bakit po? Tayong mga kasalanan, ibig na tayo po yung mga parusahan sa kasalanan natin, siya po ang kumuha nung mamatay sa krus. Yun po ang totoo. Kaya ngayon, kahit namumuhay ka, nagkamali ka, tinatanggap ka ng Diyos. Maging matigas ang ulo mo, tinatanggap ka ng Diyos. Kaya lang po, ang pagkakaiba na naging masunurin at namumuhay sa kabanalan, malayong blessing. Maraming blessing. At hindi lang po pera ang blessing na kailangan natin. Kapayapaan, nagagamit ka, pag-akay ng kaluluwa, pagtutuwid sa kamalian, pag-encourage, pagbibigay ng pag-asa. Yan po ang ating lang magagawa lamang. Magbigay ka ng 1 milyon, marami tayong binibigay ng pera. Opo, kahit pa paano, bigyan ka ng 100. Kinabukasan, wala naman na 100. Mamayang hapon lang, di ba? Umaga ngayon, binigyan mo. Mamayang hapon lang, wala na. Problema ng pera yun Di ba? So, yan po ang problema natin, pera. Pagkain, lalong bigas, pangangailangan. Pero mga kapatid, hindi po yan pagkapalang galing sa Diyos. Iyan ay dagdag lamang. Bagamat pagkapala yan ng Diyos, pero yung dagdag lamang ng ating gagawin na pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi sa Matthew chapter 6, verse 33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things. Alam po yung mga bagay na yun, lahat ng bagay na kailangan natin kakainin, daramtin, iinumin, ay idadagdag. Idadagdag po. Ibibigay ng Diyos sa mga taong, sumusunod sa kanyang kalooban at inuuna ang Panginoon. Pinaghahari sa kanyang puso at sinisikap na bawat araw makasunod sa kalooban ng Diyos. Paano, Pastor, pupunta ba ako araw-araw sa church? Hindi po. Yung araw-araw manalangin ka, magbasa ng Bible, paglilingkod po yun sa Diyos. Amen. Huwag po tayo matukso. Pupunta ba ako sa kapilya? Magsishare ba ako araw-araw? So, ang pagsishare po, yan po ay mission na binibigay sa atin. Kaya lang po, hindi tayo bibigyan ng mission kung hindi pa tayo handa. Kasi wala kang ibibigay kung wala kang matatanggap mula sa Diyos. Kung hanggang ngayon, namumulema ka pa sa sarili mong problema, naguguluhan ka, ano i-share mo? Mahirap. Kaya po ang pagsishare, po ay pagsishare ng mga bagay na tinanggap mo mula sa Diyos. Kung ikaw ay naguguluhan ngayon, anong gagawin mo? Hindi po pwede tayo mag-pretend o mag-kunwari. At hindi po pwede tayong magtago sapagkat may tinatawag po ang transference of anointing. Kahit hindi ka magsalita, ay mapapasa po yan doon sa binabasa, isa iyo pong pinatuturuan. Kaya nga po, ang susi lang po dyan ay maging malinis tayo.
sa harapan ng Diyos. Ulitin ko po, napakadali lang po. Aminin lang natin. Ako po yun ang ginagawa ko eh. Kami mag-asawa, di ba kami perfecto? Pwede kami, di ba nagkakaano kami, di ba may diskusyon nung kami. Minsan nga, naalala ko na ako nag-preach pa sa Pulilan. Naalis ako ng Pulilan, sila sa Tabang. Nag-aaway kami. Kaya sige pala sa ko, Lord, tatayo ako, magsasalita ako. Laki akong panalangin. Pagdating ko sa church, paupo ko sa likod ng kapilya ng Pulilan at nagpe-pray ako, Lord, tatayo ako ngayon. Pero nag-aaway kaming mag-asawa. Patawarin mo ako. Alam po niyo sa biyaya ng Panginoon? Opo. Ginamit tayo ng Diyos. Naging malinis ako sa harapan ng Diyos. Hindi pa so, nakipag-aaway ka eh. Nag-aaway kayo mag-asawa noon eh. Hindi nga po kami nagsuntukan, salitaan lang. Di ba? Di na wala sa mag-asawa yan eh. Kung minsan itukso pa eh. Bakit ng demonyo kasi gagawa ng dahilan para araw na linggo, masira ka. Para hindi na ako sasamba. Sino nang talo? Sino nang nanalo? Ang demonyo. Ay, minsan nadinig ko sa isang mga ngaral. Pag nag-aaway kayo mag-asawa, umating kayo ng church. Yeah? Bakit? Dahil sa church. Pag nagtitipon ng kanyang mga anak, ibinubuhos siya ng masagana ang kanyang espiritu. Nangungusap ang Diyos. Minsan may pumunta po dito, nahinto po siya ng pananambahan ng 2 taon. Nang pumunta dito, matapos ang sermon, sabi ko, ano ba kailangan mo? Ano ba ang kailangan mo ngayon? Sabi ko, hindi pastor, nasagot na. Kasi nakinig lang siya ng sermon. Nasagot na yung hinahanap ko. Sabi niya, pastor, pwede ba tayo mag-usap mamayang hapon? Sige, mag-usap tayo. Nag-usap kami for 5 hours. Dahil niyang problema. Alam niyo, inuna ko ng problema niya. Hindi po yung problema niya sa pangangailangan, asawa, anak buhay, sakit, karamdaman, sa katawan. Hindi. Ang tanong ko sa kanya, kamusta na si Jesus Christ at ikaw? Kapag nasira ang ating relasyon kay Jesus Christ, huwag kang umasa na maraming pagpapala kay Lord. Ang tamang pakipagrelasyon sa Diyos ay pagbabasa ng Biblia at pananalangin. Kasi ang pananalangin, pakipag-usap mo sa Diyos. Sa mga baguhan, basic lang po yan. Basic, yan po ang pasimula. Makakatawag tayo sa Ama sa pamagitan ng Holy Spirit. Makakalapit tayo sa Ama sa pamagitan ng Holy Spirit. At yung magkakaroon tayo ng Holy Spirit sa pamagitan ng pananampalataya natin kay Jesus Christ. Kaya nga kung hindi tayo nagsimula kay Jesus Christ, hindi tayo magkakaroon ng Holy Spirit. At kung may Holy Spirit tayo, meron tungkulin tayo bawat araw, makipag-usap sa Diyos sa pamagitan ng panalangin. Pagbabasa ng Biblia, kakausapin tayo ng Diyos sa tuturuan. Hindi naman mahirap matutuhan ng salita ng Diyos sapagkat nandiyan ang Holy Spirit. Hindi na nakasulat yan. Ang gawain ng Holy Spirit, John chapter 14, verse 26, pagdating ng patnubay, siya ang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magkapaalala sa mga bagay na sinabi ko sa inyo, sabi ni Jesus Christ. Ang Holy Spirit ang magtuturo sa lahat ng bagay. Tinanggap natin ang Holy Spirit. Hindi ko sinasabi ngayon maging pastor ka. Hindi po. Lahat tayo ay magkakaroon ng pagkaunawa. Amen. Meron binabible study ko pagbalik ko, sabi niya, pastor, bakit ganun? Pag nagbabasa ako, naiiyak ako, tumitimo sa puso ko yung salita ng Diyos na binabasa ko. Yun ang Holy Spirit. Lama, pag natagal na tayo, maraming karanasan, natisod, merong nakaranasan ganito, nagiging iba na po. Yun nga po. Kaya ngayon siguro ito ang panahon. Hindi lang ito lang. Siguro lahat ng panahon, magpaalalahanan po tayo. Continually live a holy life. Pangalawa, remain in Him and His Word. Ayan po. Manatili tayo sa Panginoon at sa Kanyang salita. Sa verse 15 ng Hebreo, na ating pinag-usapan, so napakalaga po yon na tayo po ay laging naliliwanagan sa pamagitan ng Holy Spirit. Hindi lang po sa nagsasalita dito sa pulpito. At tandaan nyo, ano man ang sinasabi namin dito, maaaring meron po kami pinatotoo na karanasan namin. At wisdom, na minsan gumagamit tayo ng patotoo na ibang tao, maging wisdom po natin yan, maging karunungan natin, upang tayo mapanuto. Lahat po ng bagay na nangyayari sa mundo at sa bawat anak ng Diyos, iyan po ay makakatulong sa atin para po tayo ay lumago. Maging iyan naman ay pangit. Minsan pinahintulutan ng Diyos ng pangit na pangyayari sa ating buhay para tayo testingin
kung tayo ba'y namumuhay talaga sa pananampalataya o hindi. Darating dyan, nakakaproblema ka, mawalan ka ng pera, paano ka nagre-react? O may nakagalit ka, paano ka nagre-react? Pati ba ang Diyos ay ginagalitan mo na? Hindi ka nasasamba sa Kanya? Hindi ka na magbabasa ng Bible? Wala na ba siyang halaga sa iyo, ang Holy Spirit? Kaya nga, sabi nga po doon ay sa verse 15, ang sabi po doon ay pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag tayong tumalikod sa biyaya ng Diyos, sa ginawa ng Diyos. Huwag natin kalimutan dahil lang sa ating nararamdaman, dahil sa ating naiisip, dahil sa ating nakikita. Actually, totoo po yan kasi tao po tayo. Ako po marami kong nararanasan. Pero sa mga kapatid, isa lang bagay ang nagpapatuloy sa akin. Lagi akong tumingin sa Diyos. Kasi kung titingin po ako maging sa sarili kong problema, babaksak ako eh. Kasi katulad po nyo, nangangailangan din po ako. Pero mga kapatid, ang salita po ng Diyos ay husto sa lahat ng bagay. Sundin lang natin. Ilagay lang natin sa ating puso. At yung faith, hindi po ito sa pakiramdam, at hindi sa pakiwari, at hindi sa nakikita. Hindi po doon sa nakikita mo parang puro pangit, puro negatibo, wala na yata pag-asa, hindi na yata kami yayaman, hindi na yata mababago buhay namin. So, hindi po totoo yan. Napakaraming tao na nakita ko po ay yumaman. Sa pananalapi at material na bagay, hindi po na sa pinag-aralan. Nagsimula lang po sumunod sa kalooban ng Diyos. Hello? At marami naman pinagpala. Opo, dahil mahusay, marunong talaga po. Pero ayun po, napunta na sa putik ng kasalanan. Opo, kaya nga po yung sabi sa Hebreo, chapter 13, verse 5, huwag kayong umibig sa salapi. O sabi nga sa ibang salib, huwag kayong magmukhang salapi. Kasi po marami pong bumabagsak sa kahalayan, sa pangangalo niya dahil sa pera. Kasi pag may pera, maraming magagawa, maraming mapupuntahan. Di ba? Lalo ngayon, pwede kang bumili ng mga gadget na lahat na nandun, naka-apps, di ba? Lahat na, pag ikaw ay nag-i-scroll ng ganyan, di ba? So, di ba? Pag nag-i-scroll ka ng ganyan di ba? Makikita mo. O, minsan maganda pero pag pangit na, ang ginagawa ko, di ba? Kasi kapag nagkamali ka, touch screen mo, mabubuksan mo kalaswaan, di ba? Hello? Kaya mahirap po talaga ngayon maging ang sinasabing kabanalan. Opo. Kasi parang maging banal ka, di ba, umiwalay ka na sa mundo. Huwag ka nang magka-cellphone, huwag ka nang manood ng TV, huwag ka nang di ba? Pero hindi po Ang ibig sabihin, tinutokso ba tayo ng Diyos? Hindi. Nakasulat yan sa Biblia. Sa huling panahon, maging masama ang mga isip ng tao. Diba? Mayayabang, mapagmataas, lapastangan sa Diyos, suway sa magulang. Mababatbat ang kahirapan ng huling panahon. Bakit nga po? Dahil sa kasamaan. Diba? Pag mayroong may yumayaman, may nagnanakaw, may nang-hold up. Diba? Ngayon pa, politiko, ngayon lang, di ba? Barangay lang, may nagpapatayan. Di ba nakikita? Hello? Nakamba na ang giyera sa atin. Konting pagkakamali na lang, ang China, pwede pong lumusob na sa atin, di ba? Kung wala lang pumipigil ng mga alyado natin, di ba? Kahit pa paano, nababalansin nila. Kung wala po tayong kaalyado, matagal na tayo sakop ng China. Hello? Konting kibot na lang. Pero sa biyaya ng Diyos, dahil marami na nananalangin sa atin, sa bansa natin, maging ang mga kapatid sa ibang mundo, nananalangin. Kaya po tayo nasisave. Dahil sa biyaya ng Diyos. Hindi po dahil sa mahusay ang ating presidente. Dahil sa Diyos. Dahil ang bansa natin ay kinikilalang Kristiyanong bansa. Pero hindi lahat nakakitaan ng buhay Kristiyano na sinusulat sa Biblia. Kaya nga po mayroong pangangaral. Maging sa China, ang daming born again dyan. Ang daming mananampalataya sa China. Sa Saudi Arabia, na bawal ang Biblia, ang daming born again. Sa Syria. Lahat po yan. Sa Iran. Marami pong born again. At palatandaan po yan na malapit na talagang dumating ang Panginoon. Yun ang nangyayari po ngayon sa mundo.
Remain in Him and His Word. Kaya nga po, sabi sa Hebrews chapter 12, verse 2, mag-focus tayo sa Panginoong Hesus. Ituon natin ang ating paningin kay Jesus Christ na pinagmumulan ng ating pananampalataya. Sa Kanya galing ang ating pananampalataya. So, hindi niya ikinahiya ang mamatay sa krus. Kaya nga mga kapatid, huwag natin ikahiya si Jesus Christ. So, paano yun? Na minsan, hindi po natin siya sinusunod. Ang sinusunod natin kung ano yung gusto ng mundo. Para ikinahiya po natin si Jesus Christ. Para ayaw natin pakita sa mga tao na tayo ay banal. Tayo Kristiyano. Pananalangin na ng pagkain. Pag nasa mall, nagpe-pray ba tayo? O sa bahay lang? Kasi sa bahay walang nakakita. Bago kumain, nanalangin ba tayo kahit nasa Jollibee tayo, kahit nasa lugar tayo? So, basic lang naman yun. Gaano pa yung pagsasalita sa harapan ng mga tao. Kaya minsan po, may mga Kristiyano, sinabihan ko yan nung ako po ay panahon na nagtatrabaho. Manggagawa po yan, parehas ng pastor nangyari po ngayon, manggagawa ng Panginoon yan ngayon. Ikukwento ko po ito kasi po nung araw, nag-ausap sila dahil sa dugo. Pwede bang kainin ang dugo? Hindi ba sabi sa Bible, bawal? Nag-aaway sila. Sinabihan ko po sila, nilapitan ko. Hindi dahil sa ako'y pastor na noon. Hindi po. Dahil yung salita ng Diyos, nabasa ko. At hindi ko titignan kung sino marunong sa kanila. Ang titignan ko mali eh. Bakit yung pinag-aawayan ng dugo? Sa pagkain ng dugo? Ang dami nakikinig. Siyempre yung nakikinig, hindi mamanampalataya. Tatanong, sino kaya mananalo? So, nakakagulo. Kaya kung minsan po, yung sobrang karunungan, ano ba kung kumain ka ng dugo o hindi? Ikaw na, pastor. So, sorry po doon sa magalangan po tayo. Opo. Igalang po natin. Kasi po, nung bago po ako maborn again, paborito ko po yung dinuguan. Kaya nung maborn again po ako, hindi po kumakain ng dinuguan. Pag may mga taong baka matisod, na hindi naunawaan, na ayaw talagang kumain ng dinuguan. Opo. Kasi meron po akong biyanan. Yung biyanan ko po ay kasali sa isang reliyon na bawal talaga. Kaya pag nandiyan ang biyanan ko, sabi ng sister me, bibil pa kita ng dinuguan? Okay lang. Para sa biyanan ko. Kasi matututo sila doon hindi kay Kristo eh. Dapat matuto tayo kay Kristo. Ano ba yung tama? Amen. Ganun po. Kung ang mga bagay, karoon tayo ng boundary. Kung meron po tayong nagagawa, narinig na bagay na hindi ka ayon sa salita ng Diyos, magsalita tayo. Pero huwag po mawala yung respeto sa tao. Tao pa rin yan. May pag-asa pa rin yan. Di ba? Tungkulin po na accountability natin. Magkaroon ng boundary. Pagka nagkaroon ng biruan ng malaswa, ops, magsalita ka. Yan ang boundary. Magkaroon ka ng boundary. Dahil wala na sa kabanalan yan kung papahintulutan mo ang isang bagay na mali. Meron pong isang magulang sinabihan ko, kasi po sa kanila pwede uminom, mga pamangkin. Kaya punta ng pamangkin doon, born again to. Sabi ko, oo nga, maaaring hindi ka umiinom, pero ditong bahay mo na, pinagagamit mo sa inuman. Ano nangyari sa buhay niya? May nangyari ba? Mismo siya nakakainom din. Galing sa pananambahan. Sinasabihan ko siya. Minsan, kung tingnan siya mamatay, sinabihan ko, harapan. Alam mo, pwede ka mamatay dyan kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos. Matigas ang ulo. Pero mga kapatid, hindi kita igagayang gano'n. Kasi po, yun po, kilala ko na matagal ng mananampalataya. Ano sasabihin ko sa kanya? Mahal ka ng Diyos, mabuti, ganito gawin mo, gano'n. Hindi po. Pero sa mga baguhan, mga kapatid, yung narinig po nyo, maging wisdom po nyo, hanapin nyo sa Bible, hanapin natin ang ating sarili, hanapin natin ang Panginoon. Sabi nga, madali natin siya makita. At para tayo, makita natin siya, remain in Him, manatili tayo sa Kanya, sa Panginoong Hesus at sa Kanyang salita. Romans chapter 23, 3:23-25, sapagkat nasusulat, lahat tayo makasalanan. At walang sino man nakaabot sa kalooban ng Diyos. Pero dahil sa walang bayad at biyaya ng Diyos, so yun po, yung kagandahan ng Diyos, tayo po'y pinawalang sala. Pinawalang sala lang po tayo ng Panginoon. Kaya manatili po tayo sa Kanya.
Yung kaligtasan po ay galing kay Jesus Christ. Huwag po tayo lumayo kay Jesus Christ. Lagi natin igalang ang kanyang ginawa. Lagi natin alalahanin, kapag tayo pinatutukso, pag tayo nakakalimot, bumalik po tayo sa krus ni Jesus Christ. Iyan po ang kailangan natin, mga kapatid. Hindi ko po sinasabing mali kayo o tama kayo. Wala po akong kinikilingan. Natutuhan ko po sa sarili ko, mismo ako sa sarili ko, mali rin po ako. Hindi naman lahat ng sinasabi ko bilang pastor ay tama. Kasabi ko, pwede na niyo ako ituwid. Tulungan niyo ako, panalangin niyo ako. Wag lang niyo po akong, sabi nga, wag lang tayo gagawa ng mga hakbang na bagay na kasisira natin lahat. Paano po yun? Kapag ang mga kapintasan po natin ay isiniwalat natin kung kangin-kangino. Iyon po ang nangyayari. Kaya nung ako po yung mati ng seminar doon po sa 700 Club, yung po sa counseling, bakit daw po, ano ang dahilan ng mga Pilipino, bakit hindi nagpapakansel, hindi nagpapahumingi ng payo sa mga counselor at nahihiya? Bakit po? Kasi natatakot silang mailantad ang kanilang mga lihim. Kasi pagka yung pong nag-counsel ay hindi po napaprocess pa at hindi siya marunong mag-handle ng mga problema, baka po lumabas. Ang reputasyon ng tao masisira. Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga po yung kabanalan. Kaya po ngayon ay kung meron tayong nakakita nagkamali, panalangin po natin kasi kapatid natin siya. Kahit po sa ibang church, hindi po tayo nakahiwalay, Galilean, GIL, Methodista, Baptist, iba-iba tayo. Hindi po. Isa lang po itinataas ng mga nagtuturo ng Biblia, si Jesus Christ ang tagapagligtas. Maliban na lang po kung itinataas ay, yun nga po, yung mga kulto, tinataas ng kanilang founder, kanilang apostol, sila ang tama, sila ang maliligtas. Hindi po. Ang maliligtas, sinabi ng Bible, ang sino man tumanggap at nanalig sa ating Panginoon. At manatili po tayo doon, iyon po ang kabanalan. Dahil tayo naligtas sa pamagitan ng Holy Spirit at pinabanal tayo ng Holy Spirit. At bandang huli, sabi, pursuing holiness. Ayan, magpatuloy po tayo sa kabanalan. Magpatuloy tayo sa kabanalan. Opo. Asay po doon sa 15 hanggang 16 ng ating teksto, B, asay po doon. Pag-ingatan ninyong huwag tumalikod ang sino man sa inyo sa pag-ibig ng Diyos. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob. Yung po, root of bitterness. Hindi po ito yung sama ng loob na parang natisod lang, hindi po. Yung mga kagawa ng mga pagsamba sa ibang Diyos at mga kasalanan na nasa atin po na hindi ayon sa salita niya. Huwag kayong magtanim ng sama ng loob na dahil dito ay napapasama ang iba. At sinabi nga sa ibang papaliwanag dito, nakatutok din po ito sa pag-uugali natin. Yung attitude natin, kung ano yung ginagawa natin. Lumalabas sa atin, paano tayo nagre-react. Kasi po, nakasalalay po dyan ang iglesia. Pag sinabing iglesia, iyan po ay kalipunan ng manampalataya. Kaya konting pagkakamali mo lang po ng bawat isa, lahat po nadadamay. Tama. At iba po ay nahahawa. Kaya nga po, yun ang makita natin sa Deuteronomio 29 verse 18. Kaya huwag natin tignan. Ang nangyari po kasi dyan, kaya nga po, yung pagsamba sa mga ibang Diyos nung panahon ng ilabas na sa Ehipto ni Moises, ang Israelita, sa Ehipto, opo, ay sila po itinagubina na wag po silang sasamba sa mga Diyos ng ibang bansa. Yun po nangyari. Ang mga Israelita ay natukso. Kaya ngayon, wag tayo magkaroon ng, kaya nga parang siya nagtanim at ang bunga nito mapait. So kapaitan, root of bitterness. So nagtatanim tayo ng kapaitan kapag hindi tayo sumusunod sa kalooban ng Diyos. Damdamin, kaisipan, salita, diyan tayo nakakasala. At pag hindi natin nahingi ng tawad, maaaring ay tumubo, maghawa sa ba. So nakakaroon po ng kampihan, nakakaroon ng, di ba? So hindi po yan marapat sa paningin ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, kailangan po natin mamuhay sa kabanalan. Ang Diyos natin ay banal. Pag sinabing banal, tumutok tayo sa Diyos. Ano man ang naranasan natin, ano man ang ating katatayuan ngayon, tayo man ay inaapi, wag po tayong mawala ng pag-asa. Tumuon tayo sa Panginoon na wag natin pababain ang pagtingin natin sa ating sarili. Anak tayo ng Diyos. Kung tayo may pinarurusahan ng Diyos, tandaan nyo, lahat tayo ay pinarurusahan dahil mahal tayo ng Diyos. At tayo po lahat ay tumayo, mga kapatid. Tumayo po tayo.
tumayo po tayo at tayo po ay dumulog sa harapan ng Diyos. Ang lahat po ng bagay na ating naririnig, sabi nga po ng teksto ng ating pong chapter 12 ng Hebreo 12, maging sa verse 25, ang sabi nga, kaya't huwag kayong tumangging makinig sa Kanya nagsasalita. Ang tumangging makinig sa nagsasalita sa kanila dito sa lupa ay hindi nakaligtas sa parusa. Gaano pa kaya kayo kung tayo'y tatangging makinig sa nagsasalita mula sa langit? Tandaan po natin, ang Biblia po ay salita ng Diyos. Kung hindi po natin ito susundin, tinatanggihan natin ang nagsasalita dito. Maaring sinabi ko, maaring sabihin ko, oy, balik po kayo sa hapon. O hindi kayo bumalik, siguro salita ko lang yon. Okay lang po. May dahilan tayo. Pero yung sinabi ng Diyos, magpakabanal ka. Tapos pinigilan mo ang gawain pagpapakabanal. Di ba? Sino ba nagsasalita sa atin doon? At kung kayo nagbasa ng Biblia at nakita mo doon na mali pala ang nagawa ko, anong ginagawa natin? Isa lang po. Isa lang po, para maging masaya po tayo, huwag po kayong malungkot. Inaantay lang ng Diyos na tayo magsisi ng ating kasalanan. Iyan po ang totoo. Maaaring paglabas mo sa kapilang ito, magkasala ka uli. Ang paghingi ng tawad, kung maaari, maya't maya. Kasi manood ka ng TV, nakakasala ka. Yung hindi ka lang po manalangin, totoo po yan, nakasala ka sa Diyos. At sa mga baguhan po naririto, hanggang hindi po tinatanggap si Jesus Christ, ito po ay magiging isang karunungan lamang. Pero ang pagtanggap sa Panginoon ay isang karanasan. At ito ay magpakailanman darating sa buhay natin. Ang kailangan lang po ay aminin natin tayo makasalanan, isuko natin ang ating buhay. Tulad po na itinuro ngayon, magaganap po yan sa inyong buhay. Pero kung si Jesus kasi nasa labas ng ating puso, hindi po yan mangyayari. Ang dapat lang po natin gawin ay ganito. Ganyan din po ang ginawa sa akin na nangaral. At ganyan din po ang ginagawa namin sa lahat ng pinapangaralan. Tatanggapin mo ba? Tinatanong po namin, tatanggapin mo ba si Jesus Christ sa iyong puso? Tayo po magkapasya. Kung tatanggapin mo ang Panginoong Hesus sa iyong puso, ngayon mo siya mararanasan. Kung bukas. Kung sa makalawa. Ngayon, pagdating na ikapapat na araw, nakalimutan mo na. Hindi ka masasabi pagkapalain ka ng Diyos dahil nasusulat. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa libutan, kaya ibigay niya ang kanyang buktong na anak na si Jesus Christ, upang sa kanya sumampalataya ay hindi mapahamak, kapahamakan na papunta sa dagat-dagat ang apoy na impyerno, mapalayo sa Diyos, maparusahan dahil sa kasalanan. Ayan po. Kundi magkakaroon ng kaligtasan o buhay na walang hanggan. Iyan po ang pangako ng Diyos, hindi po ng tao. Kaya kung si Jesus Christ, maging tayo po na datihan, tumanggap kay Jesus Christ, tayo po inalalayo na sa pag-ibig ng Diyos, sa biyaya ng Diyos, na namumuhay na tayo ngayon sa kumisa sa yabang, sa pride, sa sarili natin. Ako ito, yung I, ako. Alam po ba nyo, dapat mamatay po yan. Dapat ang mabuhay sa atin ay si Jesus Christ. Si Jesus Christ. Mahirap nga po. Kasi ang kalaban natin talaga sarili natin. Okay, kaya nga sa mga baguhan, kung tatanggapin po nyo si Jesus Christ, sige po, sumunod po kayo sa maikling panalangin. Hindi po akong tatanggapin nyo, hindi po itong Galilean. Si Jesus Christ, sinasabi sa Bible, siya ang namatay sa krus para sa iyo, para tubusin ka sa kasalanan, sa kaparusahan ng kasalanan. Kung ito'y kapasyahan mo at narito ka ngayon ka lang naka-attend ng Bible study, at kung matagal mo lang narinig pero hindi pa tinatanggap sa iyong puso si Jesus Christ, ito na ang panahon. Tanggapin mo si Jesus Christ. Ito po ang gawin mo. Sumunod ka sa maikling panalangin. Ito po, sabihin nyo sa inyong puso. Panginoong Hesus, salamat po sa iyong mga salita. Salamat sa iyong kabutihan na ikaw ay namatay sa krus para sa aking kasalanan. Panginoong Hesus, ako po ay isang makasalanan. Patawarin mo po ako. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo. Salamat po sa iyong pagkapatawad. At inaanyahan po kita, O Diyos. Jesus, pumasok ka po sa aking puso.
At bigyan mo po ako ng buhay na walang hanggan at ang aking pangalan ay isulat mo po sa aklat ng buhay diyan sa kalangitan. Maraming salamat po. Hallelujah. Sa mga datihan, sige po, dulog natin ang ating sarili. Tandaan niyo mga kapatid, wala pong masaganang pagkapalang darating sa atin hanggang merong sumasagabal. At ang sumasagabal sa ating buhay ay yung laman ng ating puso at isipan. Tayo po nakakaalam noon. Kung hindi pa po natin ito na isusuko sa ating Panginoon, makatutulong po sa atin ang tayo po magsisi at humingi ng tawad. Hindi po titingnan dito kung sino ang tama at mali. Ang titingnan po dito ay kung anong nalo sa loob ng ating puso at ng ating isip. Sige, sabihin natin, Panginoong Hesus, ako'y patawarin mo. Ama, patawarin mo po ako, O Diyos Espiritu Santo, sa lahat ng aking karumihan. Maging ako na yung lingkod, O Diyos, sa aking pagsasalita, sa aking kaisipan, sa aking managawa. Maging aking pamilya, O Diyos, linisin mo kami ng banal dugo ng aming Panginoong Hesus. Huwag mo kami ilayo sa iyong harapan, O Diyos. Panumbalikin mo sa amin ang kasiyahan ng aming kaligtasan. At gamitin mo kami, Panginoon, ayon sa iyong kalooban, O Diyos. Ama, maraming salamat po. Salamat po. Ako na lang po ang manalangin. Naman banal, maraming salamat, O Diyos, sa iyong mga salita, Panginoon. Sinabi mo, O Diyos, na kung kami makasundo namin ang lahat ng tao, magkaroon kami ng kapayapaan sa lahat ng tao, at mamuhay ng may kabanalan sapagkat hindi namin makikita ang Diyos. Hindi namin siya mararanasan, hindi namin siya makakasama lagi. Yung kanyang favor, O God, ay malalayo sa amin kung kami ay tataliwas sa kanyang kalooban. Pero salamat po. Salamat po, Ama, O Diyos Espiritu Santo. Salamat po, Panginoong Hesus. Salamat po sa lahat ng inyong mga ginawa. Salamat sa katotohanan na kasulat sa Biblia na kami, Panginoon, ay tinutulungan mo lahat ng tao na dumudulog sa iyo sa pamagitan ni Jesus Christ ay binibigyan mo ng pagkakataon ng bagong buhay, ng mabago ang buhay at magkaroon ng kaligtasan. Kahit na kami nabubuhay pa, ay makatiyak kami na kami makakarating sa piling ng aming Panginoong Hesus tulad ng iyong pangako at nasulat sa iyong salita. Dalayan ko po, Ama, lahat ang nakasama ngayon, O God, at maging mga datihan. Panginoon, ibalik mo kami sa iyong mga salita. Sapagat ang pamumuhay sa iyong salita at pagsunod dito ay kabanalan. At iyon ang tiyak na magdadala sa amin sa pagkalapit namin sa iyo. Lord, ano po yung naranasan namin? Mga masakit na pangyayari sa buhay namin. Lord, tulungan mo po kami. Lahat ng ito ay maisuko namin sa iyo. At mapalitan po ng tunay na pag-ibig, katulad ng pag-ibig na ipinadamo mo sa amin. Namatay ka para sa lahat ng tao, mabuti at masama. Wala kang kinikilingan. Tulungan mo po kami na maging ganon tulad ng iyong nais. Lahat ng sumusunod kay Jesus Christ ay nais mong makatulad kami ng iyong anak na si Jesus Christ. May kabanalan. At kung mayroon mang naranasan ng bawat isa dito, O God, na Lord, hindi po makasunod dahil punong-puno na siya ng mga problema o naipon na po sa kanyang kaisipan ang mga bagay na nakita niyang mali. Lord, liwanagan mo siya na hindi marapat kami ay makulong sa mga bagay na naranasan namin. Kundi sa pangalan ng Panginoong Hesus, palayain po siya in the name of Jesus. Na lahat ng ginagawa po namin ngayon, O Diyos, ay hindi ligid sa iyo. Sa lahat na nagtatago ng kasalanan, Panginoon, liwanagan mo po sila. At sa oras ito, gumawa ka po ng kaparaanan sa kanyang buhay. Mabuksan siya, Panginoon, na merong Diyos na banal na dapat kami ay sumunod at paghariin namin sa aming mga buhay. Sa gayon naman, ibabalik mo sa amin ang kaligayahan, ang kapayapaan, ang kagalakan, ang masaganang pagpapala, hindi lamang material na bagay, maging sa emotional. Kaligayahang hindi nabibili ng pera. At kasunod dito ang yaman, karangalan. Tulad yung pangako at ginawa mo sa iyong mga lingkod kahit sa Old Testament. Dahil sila ay sumunod sa kayong kalooban, pinayaman mo sila sa lahat ng bagay. Pinuno ng karunungan tungkol sa iyong salita. Hallelujah. Purihin ka po, O Diyos.
Ang lahat ay ito'y aming inaangkin, Panginoon. Dalayan ko po, Ama, sa lahat ng mga magulang narito, nagpapaaral ng kanilang mga anak, nagpapalaki ng kanilang mga anak. Panginoon, matutuhan po nila bilang mga magulang. Lord, kung ano yung natanggap namin sa iyo, iyon po ang maipapasa lang namin sa aming mga anak. Kaya tulungan mo kami makasunod sa lahat ng pinag-uutos mo, Diyos. Maraming salamat po. Sa lahat ng naghahanap buhay, may mga negosyo, i-bless mo po sila, Ama. At huwag nila makakalimutan ng pagpapasalamat at pagpupuri sa iyo sapagkat ang lahat ng ito'y galing sa iyo. Sa nangangailangan ng trabaho, sa naghahanap ng trabaho, sa kukuha ng board exam, sa pag-aaral, Panginoon, ng high school, elementary, college, hanggang sa pagkuha nilang board exam, samahan mo sila. Lord, makatapos po ang lahat ng mga kabataan ng kanilang pag-aaral. Samahan mo po sila, pati ang kanilang mga magulang. At sila ay mabuksan po. Lumaki po ang mga batang ito na mayroong pagpipilian pag sila po ay may tandang oras o panahon na o gulang para magpasya sa kanilang sarili. Maalala nila ang iyong mga salita. Ito po yung aming inaangkin, O God, Lord. Sa may mga karamdaman, Panginoon, pagalingin po kami. Tulad yung pangako, Lord, signs and wonders and miracles isusunod sa amin, sa aming mga mananampalataya. Kaya Lord, in the name of Jesus, pagalingin po ang lahat ng may mga karamdaman. At ayon sa kanilang pananampalataya, tulad yung nangyari sa isang bulag, sabi mo, mangyari ang iyong pananampalataya. Dahil sinabi ng bulag na ito, nais ko pong makakita. Kaya siya nakakita dahil siya ay nanampalataya. Kaya Lord, anong po yung pananampalataya namin? Pasaganain mo po kami sa mabuting bagay na ayon sa iyong salita. At yung mga negatibong bagay, Panginoon, nasa aming kaisipan, Lord, pawiin mo po ito. Ito'y sinusuko namin, patawarin mo po kami. Maraming salamat, Ama, sa lahat ng ito. Purihin ka po, Diyos. Purihin ay dakilang pangalan. Sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. God bless you po.